Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Ayaw nga nitong virus ng Senado na ito na magpakumbaba at tila ba gustong gusto talagang nakikipagmatigasan sa mga kapwa niya Senado. Hindi nga nakapagpigil at tila ba nairita na sa pagwawala ni virus na ito si Senator Bato de la Rosa at si Senator Bongo. Bigla na lamang umano umusok sa sobrang pagkagalit dito kay Riza Ontiveros ang virus ng Senado. Dito nga natin makikita na kapag nilabanan o di kaya ay pinalagan ng taong bayan o di kaya ay kapwa Senado, itong si virus ay mapapata-meme din lang. Ano ba talaga ang papel at tungkulin ng mga ibinoto nating politiko at parang sapawan pa ang mga huwis na siyang may katungkulan sa mga taong nagkakasala kung mayroon man. Kung nasa batas ka po at kaibigan mo siya, saan ka ba papanig? Kung lumabag sa batas at nagkamali siya, saan ka ba papanig? Dun ba sa tama o sa mali? Nakakamiss talaga si Tatay Digong. Mahal ka namin po kung pwede lang po. Sir, kayo ulit ang presidente. Kayo na lang sana sir. Ingat po kayo, Tatay Dagong. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating bansang Pilipinas. Purong bias ho. Kaso ang problema po dito, talagang ini-insist niya. Gusto po niyang i-flex ang kanyang mga muscle at ipakita na pagka pinatawag kita, pumunta ka. Ganyan po yung gusto. Yan lang po talaga. Pati dyan sa House of Representative, yun lang po ang gusto nilang mangyari dyan. Yun lang po mga kababayan. Gusto nilang ipangalandakan na talagang makapangyarihan kami dito. Pagka pinatawag ko kayo, dapat pumunta kayo. Kahit na dyan sa House of Representative. Ngayon naman po mga kababayan, dumako po tayo dito sa report ng Manila Bulletin. Duterte acts like he's more than a member of Kibuloy's Kingdom of Cheese. Ano po talagang, ano na naman gusto niyong palabasin dito sa balita nyo na to, Manila Bulletin? Sa totoo lang po mga kababayan, yung mga binabalita nitong balita, Manila Bulletin, politiko, talaga pong di po natin mawari kung kinukuha ba nila yung mga report nila dito kay Senator Risa Hontiveros. Opisina ba ni Risa Hontiveros ang nagbibigay sa kanila ng mga ng mga article para i-publish? Ano ba yan? Dito po mga kababayan, pakinggan na po natin ang babala nitong si Tatay Digong dito sa mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na dito kay Marcos Jr. Naku po, makinig ka Marcos Jr. Maraming salamat po sa inyo. May mga kasama ako dito. Naku po, yan na nga ba, nandyan na si Senator Bato, Senator Christopher Bongo, ayos. Ngayon lang rin dumating Si Robin. si Ipe, Senator Bongo, Senator Bato, si Sal, Ang cute ni Senator Bato. si Fred. Nakita ka naman niya? Fred, Lib. Tapos si Roque. Ano kayo bigyan? Para naman na masayahan kayo at masayan siya. At may ikwento lang niya, may kwento niya sa pamilya niya pag-uwi niya. 10 to 15 minutes. Senator Bato. Kumustahan mo lang siya. Maayong gabi, tanatong tanan. Magandang gabi sa ating lahat.
Alam nyo, andito kami ngayon, si Senator Bongo, at yung ating mga kasamahan lahat andito, dahil gusto namin ipakita kay Pastor Kibuloy na ang pagiging kaibigan ay hindi lamang kaibigan sa magandang panahon. Kaibigan tayo kahit na masama ang panahon. Andito kami para ipakita yung suporta namin kay Pastor Apollo Kibuloy. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. Assalamualaikum sa mga Bisaya. Sino mga taga Mindanao dito? Sino mga taga Visayas? Sino mga Ilonggo? Lente, parinti ko mga Ilonggo, Bongo, Ilonggo. Unang-una, nandito po kami ni Senator Bato de la Rosa dahil kami po'y naniniwala. Grabe, napaka ano po ni Hontiveros, no? Meron po siyang mga kasama sa Senado. Konting respeto na lang sana dito sa mga kasama niya. Hindi niya ginawa. Ang laki pong gulo ng ginawa ni Risa Hontiveros. Sabi nga niya kanina, dahil po sa pagiging kaibigan niya kay Mayor Rodrigo Duterte, ay ganun na po ang ginagawa sa kanya. Narito kami ni Bato na sumusuporta sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Mahal niyo si Pangulong Duterte? Pag mahal niyo si Pangulong Duterte, mahal natin ang ating kapwa Pilipino. Grabe, dami mong tao. Gaya ng sinasabi ko noon sa inyo, ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa ating Panginoon. Mahal namin kayo ni Pangulong Duterte at sama-sama po tayo rito. Patuloy kaming magmamahal sa aming kapwa Pilipino. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Salamat po. Kababayan kong Pilipino, sa makaisa pa, ngayon ko lang rin kayo nakita eh. Nung umalis ako ng Malacanang, ngayon lang. So, pagpatawarin po ninyo ako, maghingi ako ng tawad. It comes late, but maraming salamat sa inyo. At ginawa ako ninyong presidente. Pinuntahan ko dito, nandoon naman ako sa Davao. Pag gano'n nang ako lumakad, staggered, I use a cane, babadtos lang ako. Because of old age. I used to be, pupunta ako dito ng Davao, dito man ako nag-aral, at matatag at matigas ang katawan. Hindi ko naman akalain na paabutin ako ng Panginoong Diyos. Makatapos, makauwi, makatrabaho, at maging isang mayor doon for 23 years. Naging congressman, vice mayor ako ng anak ko. Tapos, after about almost 30 years, bumalik ako ng Maynila, hindi na estudyante, presidente na ako. Itong ibigay ko sa inyo, maliit ito na bagay. Pwede ninyong itapon ito pagkatapos. Tapon mo lang sa isip mo. Pero pagdating ng panahon, nakikiusap ako sa inyo, nakaluhod, na huwag ninyong kalimutan, ito ay legal. It could spell the difference
of what we have now, what we can pass to you, our children, at anong maibigay mo sa iyong mga apo at mga apo at mga anak ng mga apo nila. Alam mo, may mga tao talagang ayaw ko sanang lumipas na eh. Lumipas na. But every time sa ating history ni kung may presidente man who started first of all, na una, gusto niyang kulikutin, pakialaman, kalkalin niya ang Constitution. Naku po, ayan na nga ba. Unfortunately, Ferdinand Marcos Sr. Kaya nakataroon tayo ng from 4 years to another 4 years to martial law hanggang naging 20 years. He could have done it in 10 years. But because they wanted themselves in power, may mga tao dito kayo, binanganak kayo si Marcos, namatayin lang kayo dyan sa nilibing kayo, si Marcos pa rin ang presidente ninyo. Yan lang nga. You know, kayo sa likod, yung mga lumad, ito lang, hindi ko na lang habain, ha. Ito ba dalawang papel? Ito yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito. Bantay kayo dito. It would have a long and lasting, miserable life for you all. Ito yung konstitusyon natin. Ang Nagbabala una na si Tatay talang Diggs. gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Senyor. Maniwalat ka hindi. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, putang ina, Marcos rin. Naku po. Ano nga ba sinasabi natin mga kababayan? Ano ang dahilan? Gusto lang nilang ito. Sabi man itong mga putang ina, naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasukin natin yung mga lahat, mga Princeton, kung ano yung, maganda. Okay naman tayo. Yung UP natin, hindi naman matatalo. Education, advertisement, para sa akin, hindi na kailangan. Walang putang ina, kawala-walang kwenta. Yan ang excuse ni Marcos noon. Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos. Pareho-pareho yung linya. Except dito, sa isang linya lang, nandyan. Yan lang ang target nila. Ito, excuse yan ito para mabuksan lang ang konstitusyon. Oh, okay. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, putang ina, walang makakapara, lahat na, everything goes. Naku po. Ang gusto Problema yan. nilang pakialaman, ito, yung termino ng tatay niya, na binalastog niya,
At itong konstitusyon ngayon ni Martin Romualdez, asawa si Lisa, pati si Bongbong. Ano ang gusto nila? Pahabaan ang konstitusyon. Kasi noon nga, nilampastagan ni Marcos, napaalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, one term lang ang president. 6 years, walang re-election. Kagaya sa akin. Yung konstitusyon na inabot under which Marcos was elected, ganon rin. One term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos rin noon sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito. Ibig sabihin talaga, yung strategy na ginagawa nila ngayon, ginawa na yan noong panahon nitong si Marcos Sr. Yung sa mga economic provision, yung pagdating sa mga school education, advertising, excuse lang daw pala yan. Ito. Yung Naku term po, extension. Marcos Sr. Noon po. Because yang constitution kung saan na siya nahialal, one term, 6 years. Ngayon, gusto nilang Chacha, People's Initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan, Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Mas madali yun at walang objection. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin niya. Ako, na-elected ako under this constitution. It says that I served 6 years. Then after that, I go out. Umalis ako. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon, Marcos dito, basta panahon ng Marcos, putang inap, napakialaman talaga yung konstitusyon. Naku po. Pinapahaba yung trabaho. Yan ang nga ba sinasabi natin? Panoorin nyo po to. Either galit kayo kay Tatay Digong o DDS kayo, panoorin nyo po to. Kayong pumayag na ganon. Kababuyan yan. Sabi ko sa iyo, hindi tayo magkakilala lahat. Kung unang panahong nagkita tayo dito sa Maynila, magpatayan tayo. Ilocano ka, Batanggenyo ako, Bisaya ako, Waray, Buro. But in 1935, yung matatanda natin, yung mga minuno natin, nung binitawan tayo ng Espanyol, ang Espanyol nag-istambay sa Pilipinas ng 400 years. $400. Pumasok ang Amerikano because there was an American-Spanish War. Natalo ang Espanyol, nawala sa kanila ang Mexico, yung mga Marianas Island, pati Philippines, isinurrender nila sa Amerikano. So, ang umupo uli dito ang Amerikano. So, ilang taon tayo nagdusa, nagpakahirap sa mga banyaga.
Ngayon, may isang presidenteng dumaan na matagal na dinispatsa naman sana namin. Pati ito ngayong anak, may tuyo sa ulo talaga ang mga... Meron po talaga. Meron pong saltik tong mga ano na to, pamilya na to, sa totoo lang. Meron pong saltik, no? Ay, naku, wag na po kayong bumoto ng ay, naku po, Marcos na yung mga si Raul. Gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Ang Pilipino, lamang interest niya magpahaba ng termino. Ang Pilipino, ang gusto magpahaba ng utid para papakaligaya kung sino ang gustong paligayahin. Utang ina. Ayun, hindi na ako magtatagal kasi marami pong salita. Tsaka ilang araw na kayo. Mag-uwi na kayo. Huwag lang kayong magpaluko. Yan ang legal. Sabi ko. Huwag na huwag ninyong pumayag na mangyari yan. Kasi mapalitan nila ngayon, walang siguro kung mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila, presidential republican type of government. Ang Pilipino, tayong lahat dito, may isang boto para sa presidente. Okay. Ngayon, ang gusto nila itong Congress, tutunawin nila, gawain nilang parliament. Ang magboto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan hindi presidente, prime minister na, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon, hindi na kayo makaboto. Nada. No more. Kaya huwag kayong pabayag. Bas matunaw na yung mga kamay ninyo. Sabihin ninyo doon sa kapitbahay ninyo, putang ina kapag pumirma ka niyan, papatayin kita. Magpatayan na lang tayo dito lahat. Huwag kayong pumayag sa kabalustugan na yan. Masisira ang Pilipino. You would lose your direct vote. Ako gusto ko si Marcos. Ako gusto ko si Ramos. Ito, isang boto ko lang to. Oh. Ito, gusto ko si Villar. Isang boto lang. Pag tinunaw nilang yung constitution ngayon at yung sabi nilang bagong constitution, itutunaw na nila ang lalabas niyan, ang presidente maging prime minister na. At ang mga yung mga congressman ngayon, assemblyman na. Wala ng Senate, wala ng House of Representatives. Purnada na tayo. Kung sakali man, itapod lang ninyo ang oras. Kung sa anong oras kayo mag-umpisa dito, pagka ganon, well, meron akong ipagbilin sa inyo. Hindi pa naman talaga, At saka ako naging presidente. Awang-awa ako sa military. Mababait yan sila. Awang-awa ako sa mga polis. Yung mga polis, maraming gago dyan. Yung iba, pwede ninyong patayin. Pero sila sa trabaho nila, medyo talagang matino yan sila. I would like to caution you that hindi pa tayo umabot ng critical na mapunta sa Malacanang.
iwasan niyo muna. Pag-iusap ko lang sa inyo. Let us make this rally peaceful in the meantime. Total, hindi naman tayo ginagawa. Wala namang nagkikano sa atin ng polis. Wala. Hindi naman tayo iniistorbo. Kaya, mag-demonstration ba tayo? Dito lang muna tayo. Let us not go into the seat of the governing power. Kasi doon may mga national treasures tayo. Kagaya nung una nangyari kay Marcos, pasok ang Malacanang, marami ang nasira. Hindi man kanila yon sa Malacanang. Atin Diyod sa Pilipino. Ano ba yung sa Tagalog? Bahandi. Ano bang bahandi? Yung lahat ng sa Malacanang, persa lang ang jockey nila, pati pante. Iyang lahat dyan, mga paintings, lahat makita mo, kayamanan ng Pilipino yan. So, huwag mo na doon at kung magpunta to doon, huwag natin sirain. Ang huwag niyo kalabanin ang pulis pati military. Kung pagdating ako ng paagitna, kasi ayaw ko, naging presidente kasi ako, naintindihan ko trabaho nila. Mahal ko ang militar. Mahal ko ang mga polis. Grabe, ang daming tao. Babae mo na. May nakikita kasi ako nung polis, ako nung presidente pa ako na na-assign sa akin. Nawala man nung ano ko dito. Pero the one thing that I can contribute really is let us avoid bloody incident. Hindi pa. Dadating yan. Yun. Pagka pinagpatuloy po nitong si Marcos Jr. yung pangbubuyo dito sa issue ng West Philippine Sea at talagang sinusubo niya ang ating bansa dito sa mga problema na to. Magkakatotoo po to, darating to. Panigurado, darating tong sinasabi ni Tatay Digong. Pag dalang itong si... Ano mo, si Marcos, pasyal-pasyal na lang yan. Wala nang Marcos, ano? Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita.
Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.